Muling bibigyang pugay ang ilan sa mga kababaihang atleta ng bansa na nagbigay karangalan at kumuha ng pangalan sa larangan ng palakasan sa ikatlong taon ng Women in Sports Awards 2026. Para sa kabuang detalye, alamin sa ulat ni teammate JB Junio. Isang makasaysayang gabi ang inaasahan sa Women in Sports Awards 2026 na gaganapin sa darating na March 20 sa Philippine International Convention Center sa Pasay City. Ang gabi ng parangal ay pinangungunahan ng Philippine Sports Commission at Philippine Commission on Women. Layunin nito na bigyang pugay ang mga natatanging Filipina athletes at mga women's sports leaders na nagsisilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon. Ayon kay PSC Commissioner na si Olivia Bongku, nais nilang bigyan ng halaga ang pagkakaroon ng ganitong uri ng pagkilala para sa mga kababaihan sa larangan ng sports. As an athlete myself, I can see how the female athletes really push for the country. But definitely, if we compete against the men, it's very different thing. And during that time, when there was no women's awards, I had to compete, of course, with my male counterpart. Even more medals against him to be able to be the athlete of the year of bowling. But now, I think it's so unfair because may mga differences at saka may mga activities na hindi pareho. Ibinahagi rin niya na noon ay kailangan pa nila makipagsabayan sa mga lalaking atleta para makilala, kaya't isinulong niya ang pagkakaroon ng hiwalay na parangal para sa mga kababaihan. Higit pa sa pagkilala, layunin din ng parangal na hikayati na mas maraming kababaihan na pumasok sa sports. This is also not only to recognize the achievement of the women, hindi lang yun doon, pero para lalong mas maraming kababaihan to get into sports. Ang sabi ng mga magulang kasi, medyo dangerous, di ba? Baka masaktan. It's part of it. But ako din madaming beses nasaktan. Pero yung feeling na may naibigay ka para sa ating bansa, nakapag-contribute ka magbigay ng medalya para sa ating bansa na pagka-SEA Games kasi nasa Coledat mga napakalaking achievement yon na ipagbabalak mo habang buhay. So I really would like to invite all females to get into sports. Sa taong ito, aabot sa 83 parangal ang ipamamahagi na magpapatibay sa adhikain ng inclusive sports development at gender equality sa bansa. Kabilang sa mga pararangalan ang Philippine Women's National Football Team bilang Athletes of the Year, habang kikilalanin naman si Angel Otom bilang Para-Athlete of the Year. Samantala, binigyang diin din ni Ku ang kahalagahan ng kooperasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang mas mapalakas ang women in sports movement. Dagdag pa niya, hindi lamang medalya ang nakukuha sa sports kundi pati disiplina, karakter at mahalagang aral sa buhay. Pag maging atleta ka, hindi lang naman yung medalya nasa isip. Yung disiplina mo na nagbabago, yung karakter mo nagbabago. Pati yung relationship mo with others. Kasi hindi ka naman pwedeng maging suplada. You have to, worldwide, yung mga atleta na, you get to be friendly with them. And hindi lang character mo ang nabibigay. Which for everyday life, dapat mo in-establish. Diba? Kaya to get into sports is only a medium. It's only one way para mo maayos ang disiplina mo, maayos mo ang karakter mo. Please get into sports. We need you, and we know that this will be a good medium for you to be able to contribute to the country. Sa pagdiriwang ng Women's Month, inaasahang lalo pang magbibigay inspirasyon ng Women in Sports Awards 2026 upang hikayati ng mas maraming kababaihang Pilipino na sumubok at magtagumpay sa larangan ng palakasan. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.